Mga kapatid, mahirap 'pag nakakainom ako tapos bigla akong nag-yoyosi break habang nagse-cellphone. Ta's bigla kang may maiisip tapos sasabi-sabihin ko sa social media. Ang trip ko lang. Baka may sense minsan, baka mapakinggan niyo o mapakinggan ng anak ko kung wala mang makapakinig. Meron akong na-realize, talagang almost close to impossible. Halos napakahirap maging mapayapa ng isang pamilya. Napakahirap maging payapa ng isang komunidad. Napakahirap maging payapa ng dalawang tao. Kaya pala minsan yung salitang dalawa na lang nga kayong magkapatid, di ba kayo maayos? Ilang beses kong naririnig yun eh. Nakikita ko lang. Dalawa na lang kayo magkapatid, di ba kayo maayos? Kasi talagang mahirap. Alam nyo, ang kaya mo lang kontrolin yung sarili mo. Di ba? Di ba alam naman na natin yun? So kung kunwari ay lagi kayo may alitan. Doon sa example na lang natin, dalawa kayong magkapatid. Magkaibang tao kayo, magkaibang paniniwala. Maraming alitan, magkaibang personalidad. Pero kung kahit na hindi ka naniniwala sa kanya, nabibisit ka sa kanya, naiinis ka sa kanya, pero isinasantabi mo yan para maging mapayapa sa sarili mo at isipin mo, oh well, kapatid ko yan, mahal ko yun. Gago siya, buwisit siya, nakakainita siya, pero kapatid ko siya, mahal ko siya. Matutulog ako mapayapa. Kaya mo maging mapayapa sa sarili mo. Yung pagiging mapayapa ng dalawang tao, kailangan payapa muna sila sa sarili nila. Kung yung dalawang taong yun, sa example ko, dalawang magkapatid, magkaiba, hindi nila masyadong gusto yung isa't isa. Pero payapa sila sa isa't isa. Within themselves, payapa yung puso nila. Pwede silang maging payapa. Doon lang pwedeng maging mapayapa ang yung dalawang taong yun. Kung payapa sila pareho within. Kaya pala sinasabi lagi ng nanay ko dati, kapag ka puro basura ang laman mo, ibig sabihin marami kang galit, marami kang hinanakit, marami kang sumbat sa mundo, sa ibang tao, sa ano. Basura din yung lalabas sa bibig mo. Mumura ka, kagaya ko, gagalit ka, at siya rin, ganon. Pero kung pareho kayong payapa within, then peace is possible. So, yung example ko na yun, dalawang tao lang yun, dalawang magkapatid na magkaibang tao na ganon. So, ganon din sa isang pamilya. Kung lahat sila, kunwari, pinili nila maging mapayapa from within, whatever differences they may have, that family will be peaceful. Sa isang komunidad, kahit na magkakaiba kayo, nabibisit ka sa kapitbahay mo, si kapitbahay mo ganito, nabibisit dito sa isa. Kasi na-experience ko yan ngayon. Yung mga pinagkakaisahan ako dati, biglang sila na ngayon yung nag-aaway, yung mga ibang galit sa akin dati, kakampi na nila ako. Because hindi ako nanggugulo. Or minsan, nagtatanggol ako pagka kailangan. Nakikisama ka, magalang ka pag magalang yung tao sa'yo. Pag bastos, dati, huwag niya lang akong salingin, hindi ko siya pakikialaman. So, nagkaroon din siguro ng yung ibang tao, nagkaroon din ng konting kapanatagan na huwag mo lang palang kantiin to, mabait naman siya. O tahimik naman siya. If all of you is at peace within yourselves, kahit magkakaiba kayo, nagkakabisitan kayo, there will be peace. Kasi kapag peaceful ka within yourselves, your goal will be to be at peace. Gusto ko na mapayapang buhay. So imagine mo yung buong komunidad, kahit na nakakabisitan lahat yan, but they are peaceful within themselves. And their goal is to have peace. Ang dali pala na maging mapayapa. Yung mga sigalot, ang daling ayusin. Kasi makita na lang tayo sa gitna, putang ina ka, makita na lang tayo sa gitna, let's be peaceful. Tangina mo rin, kanya. Sige, basta, sige. Kita tayo sa gitna. Okay. Di ba? Peaceful. World peace. Diba? Pag Miss Universe, world peace daw. Pwede pala yun. Kung yung mga citizens, hindi, kung yung gobyerno, kunwari, ng bawat isang bansa ay at peace within themselves and they form one whole government representing their people and the people is at peace with the direction of the government and the country is at peace. Putang ina, ang dali rin makipag-peace pala sa ibang bansa. Mas madaling salita,
talagang each and every one of us, if we want the elusive world peace, talagang gusto natin maging mapayapa tayo. Samang level tayo. Tangina, dapat pala payapa muna tayo sa sarili natin. Payapa ka muna sa sarili natin. Parang dapat pala muna ang interpretation mo is, putang ina, kahit mga ulul to mga to, mumurahin ko na lang. Pero peaceful naman, peaceful naman. Diba? Siguro gano'n. Yun ang, hindi ko alam kung maintindihan to ng anak ko paglaki niya. But siguro ang gusto ko na lang i-share is, you have to be peaceful within yourself. Huwag mo hanapin sa iba. Huwag mo hanapin sa magulang mo. Huwag mo hanapin sa asawa mo, sa iba. Sa komunidad mo. Kasi, they can treat you like shit. Ganun talaga. Life is unfair. Like, whether, kahit maging mabuting tao at wala kang perwisyo yung kapwa, there are people who will treat you like shit. Because tingin nila, tama yung ginagawa nila. It's just the way it is. Iba tayo ng konsepto ng tama. Iba tayo ng pinaglalaban. So you find your peace within yourself. Your ally should be yourself. Ito, yung mga nagsasuffer ng depression, anxiety, kaka-overthink, kakaisip. It should be fun dito. Sabi ni Chester Bennington, yung rockstar na vocalist ng Linkin Park na nagpakamatay. It's very dangerous daw between your eyes. The mind is very dangerous. It's a very dangerous place to go. If you're going to make it dangerous, you should strive to make this a peaceful place. Search for peace within yourself. Find ways to comfort yourself. And nare-realize ko lang yan or naipapahayag ko lang siguro yan in that manner. Ngayong edad ko na to. Ngayon. Maring alam ko na siya before, 10 years ago. 15 years ago. Pero hindi ko siguro naipapaliwanag ng ganito. I think mas naipapaliwanag ko siya ngayon. Bagamat naguguluhan din ako sa mga pinagsasabi ko. Pero you should find peace within yourself. Yun ang dapat palang habulin mo. Hindi yung putang na I want to be happy. Kailangan mahal ako ng komunidad. Kailangan mahal ako ng pamilya. Kailangan maging ganito ako. Kailangan magkaroon ako ng gandong daming pera. No. Hindi yun. You find peace within yourself. Kahit in the midst of chaos, in the midst of war, in the midst of lack. And the only way to do that for me is through God.